Okay, magandang hapon. So, ngayon, nandito tayo sa ating taniman na halos wala na. So, this week, malilinis na natin to and unti-unti na tayo mag-start. Pero gusto ko lang pakita sa inyo itong cucumber natin. So, ito kung cucumber, nung nag-decide tayo na mag-stop production na itanim ko na to, sayang naman, 25 pesos isang buto nito. Pakita ko lang sa inyo, hindi ko sure kung makikita talaga sa video Pero itong dahon na to, ayan, may trips ayun na yung maliit na itim, ayun dito, ayun yung dulo ng daliri ko, yun. Maliit na itim. Trips yan, ayan o. Sila yung mga sumisip-sip ng pigment, ayan. So, ayan. So, lumipat na sila dito. Pero may binili kasi ako, yung di ba dati, Abamectin. Since fruiting na to, hindi ko muna siya papakalaman. Meron akong binili, pangalan niya ay Icon, gawa ng, ano yan? Aphil Laboratories yata yun. Basta na-feature siya sa agribusiness. Recently lang, pero dati na siyang na-feature noon pa. May sarili siyang segment. Pero ngayon kasi parang na-feature siya nung pumunta ulit na bandang Leyte, si Sir Buddy. So may mga palayan doon na gumagamit ng lactoplant. And yung pesticide nila, yung organic pesticide nila is yung Icon. Yun yung tinanong ko kasi based doon sa description, walang nakasulat doon na white flies. Pero may nakasulat doon flies. At may walang nakasulat doon na trips. Pero meron doon aphids. So since wala naman tayong aphids dito, hindi ko sure kung aphids nga rin ito. Pero mukhang trips yan Ayan, gagamitin natin sila dito pero parating pa lang, baka abutin pa siguro ng 3-4 na araw. Lalo na ngayon medyo masama ang panahon, so sana okay kayo dyan. So ayan, malaki na to nasa isang buwan. Ayan isang buwan, yan July 31 natin siya tinanim, so ngayon ay September 4. Ano ba ngayon? September 4. So yan. So isang buwan na siya. So yan, nagpo-fruiting na siya. So hindi ko muna siya isprayan, hindi ko na siya inisprayan ng Abamectin, yung dati nating ginagamit. So yan, flowering na siya. Ang bilis niya nga tumubo Tapos based din sa research ko, yung mga cucumber daw, makabigay yan sa'yo ng 10 fruits ay parang average niya yun. 10 large fruit tapos 7 small fruits yata yung ratio na yun. Pero anyway, nasa ganon. Yung tinanim natin doon dati, nakasampung fruits tayo doon Tapos merong isa or dalawang abnormal na hindi lumaki. So ayan, yung titingnan natin dito. Although ito, pinuprune ko makita nyo may mga putol. Yung mga sumasanga, pinuputol ko. Pero ayun, titingnan ko muna. Kasi yung dati, ganun din naman ginawa natin. Pinutol-putol natin. Tapos hindi naman talaga nagtuloy. Inisip ko kung yung isa, ito, siguro, ipuprune ko, ito, hindi ko ipuprune, tapos tingnan natin. Pero na-prune ko na to initially, nag-prune na ako dyan, pero baka itigil natin yung pag-prune dito. So, itong nasa kaliwa, nasa kokopit yan, itong nasa kanan is nasa soil. Yan. Ayan sila. So, ang taas na sila, mas matangkad na sila sa akin after 1 month. Hindi ko sure kung natural bang ganun talaga sila kabilis lumaki. Pero ang bilis nila lumaki. Ganun din naman nangyari doon sa Jackson 27 natin. So, maliban dyan, yung mga nandito, yung mga nasa taas, wala na, nilinis ko na, yung tubo dyan, nilinis ko na. And yan, nakakita ko dyan, buhay dyan, may mga bulate dyan So, yan. So, dito, yan, hindi natin dinidiligan, hirapan na yung mga Pero balak ulit pa rin magtanim ng mga basil natin. Pero siguro, layo natin ng konti dito sa ating growing area. Kasi based din dun sa research ko, yung trips, may 5 cycle sila. Siyempre, yung egg. Tapos, 2 larva stage. Yung 2 larva stage na yun yung, kumakain sila. Yun yung nanginginain sila sa lettuce natin. So, yung egg, nilalagay nung adult trips dun sa plant tissue, yun yung sabi. So after nila mapisa, may 2 stage. So umaabot yata yun ng halos less than 10 days yung 2 stage niya. So after ng
ng stage na yun, meron pa silang dalawang stage na parang pupa stage, hindi naman sila kakain nun. Pero nandun sila sa soil. Pagkakaalam ko nasa soil sila. Kaya inisip ko kung soil, wala akong soil dito coco peat. Possible dun sila napupunta. Kaya dati mag-experiment sana tayo na magre-reuse tayo ng coco peat pero hindi ko nagagawin dahil nga sa nangyaring infestation dito sa atin. So ayan, yung iba tinanggal ko na, hindi ko na talaga napakinabangan. Tapos ito yan isa pang issue, once kasi magkaroon ka ng yung rotting, ayan, ito nag-rotting na to, naputol to siguro. Naputol ba to? Hindi. Kala ko nag-rotting na yung stem Pero kasi mabigat talaga tong lalik, nabibigatan sila sa sarili nila kaya tumutumba sila. Ayan nagkakaroon na ng fungal infection, fungus yan. Kumakalat na siya mula sa ilalim kasi 'di ba usually pag nagka-harvest tayo, yung mga bulok na dahon talagang nasa ilalim kasi pag mataas yung humidity, doon nabubuhay talaga ang fungus. So kaya doon yung binabanggit lagi na maganda yung airflow. Para walang location kung saan pwedeng lumago yung fungus. Isa yung sa problem. So ito, malamang hindi ko na ito mapapakinabangan. Tatapon ko na lang din lahat yan. So dito may mga mapapakinabangan naman tayo. So itong mga nasa side na to, yung sila yung medyo may tama ng trip. Pero yung gitna, okay naman. So possible, kung may gusto, pwede natin bigyan. Pero mostly yan, magiging na lang natin, pagkain na lang din natin yan. So, pansin nyo yung damage ng ibon. Ayan hindi na siya halos lumaki. Magkakabatch to Magkakabatch yan Ayan So, itong medyo hindi napakalaman ng ibon, medyo lumaki talaga. So, ngayon, maulan. Tuloy-tuloy talaga yung ulan. Yun lang naman gusto kong ibalita sa inyo. So this week tinitingnan ko na malilinis ko na to, and moving forward yung iniisip kong ipapagawa dito, kinumpit ko kasi eto yung dati kong pinagawa, dalawa yan nasa 2,000 na yata nagastos ko dyan. So imagine pa natin yung gagawin ko dito. Actually kinumpit ko, medyo malabong ipagawa ko siya, malabong magkaroon ako ng budget. Siguro abutin pa ng 10k yun or pataas. I-include mo pa dun yung fine mesh na gagamitin natin. Tapos yung UV plastic. Kaya wag muna. Wag muna. Tiis muna tayo sa magiging setup natin. Ang pinaka-babantayan ko is yung ibon. Yan. So ito may tulo, ayan Itong sinampay nga na to, medyo natuluan na. So, ayun, ayusin lang natin yan. Namang ilipat ko yan. Kasi natutuluan na siya Ayun. Ayan makita niyo yan. Maliban sa tama ng trips, nagkaroon na rin kasi ng fungus. Kaya, medyo pangit na. Ayan. Kung nakapapansin nyo itong maliliit na brown na to, yan yung mga kinagatan ng trips. Yan. Yan mga kinagatan ng trips yan. Since numipis na siya, na madali na siyang natuyo, parang hindi na siya buhay dun sa part nung dahon. Ganun yung ginagawa ng trips. Kaya minsan nakala mo tip burn, pero pag tinignan mo na may parang butlig na kagat-kagat, ano yan? Trips yan. Trips. So ayun, maglilinis lang din ako ng mga container ko, yan kahapon. Tapos yung indoor nursery natin, hinarvest natin yung mga 48 or 40 heads, sabi mo 40 heads, na 1 month overdue na sila doon, 1 month old na sila doon. Hinarvest na natin, then yan, kinain din naman natin. At linis. So ang gagawin ko dito, yung mga lupa na yan, igigilid talaga natin, siguro ilalayo din natin. Tapos yung kale na yon, tatanggalin ko, hindi muna tayo magtutuloy ng kale. Possible ipagpatuloy lang din natin tong cucumber natin kasi sayang naman nasasayangan din ako sa cucumber. Tapos yun, ilalayo din nga natin kasi 'di ba dati napansin ko dito nag-start yung trips.
Sila yung may malalapit na lupa. Yan, may malalapit na lupa. Actually, ito, may ano to may trips to nung nakaraan Tingnan ko lang. Medyo nawala Kasi inisprayan ko to nung Abamectin. Inisprayan ko to ng Abamectin May mga meron dito white flies. Pero hindi ko sure kung nakikita sa video. Pero ayan, may mga kagat siya Ayan, kita na nga kasi medyo nag-brown na yung taso. Pero dito, mas makikita mo may mga kagat-kagat na maliliit. Yan, dyan sa leaf, sa dahon nila. So, inisprayan ko siya ng Abamectin mga 3 days ago. Patay Pero yun nga, ayaw din kasi natin gumamit ng hindi organic na pesticide. Yung Icon, na binabanggit ko kanina, certified organic yon. Tapos, hindi siya harmful sa human. Kaya, napabili tayo. Pero, di naman siya masyadong mahal. Yung 1 litro na nabili ko is nasa 800. Sa liit lang naman ng taniman natin, yung 1 litro na yon, malayo-layo na yung mararating nun sa journey natin. Then, nag-iisip din naman tayo ng ibang way para mas kumita. Kasi nga, hindi ko na to may expand sa ngayon. Yan na lang muna yung setup natin. Tas, twice a month, ang harvest natin 90 per harvest, so 180 heads per month. Yun yung target natin ngayon, and hindi yun sustainable. Wala ka masyadong kikitain doon. So ang gagawin ko, hahanap tayo ng mga tao na interested din na magtanim ng lettuce pero hindi nila alam. So mag-act tayo as mentor kahit hindi man tayo ganun kagaling. At least meron tayong experience sa pagtatanim. So ito, may mga sobra to. Alam ko 18 yata to. 18 tong growing box ko Bilangin natin 2, 4, 5, 10, 13, 15, 18, 20 pala, 20 box. So may 20 box ako dito. Ang magagamit ko lang naman 12. Kasi 6 tas 6, 12. So meron akong 8 pwedeng offeran, mga taong gustong magtanim pero hindi alam kung paano nila sisimulan. Tapos kung may rooftop naman sila, ang problem lang kasi ngayon maulan. Ang isa sa magiging challenge niyan ay yung fungus. Pero titingnan ko kung paano ko ma-resolve. Kasi itong mga polyethylene plastic natin, pwede natin gawin siya as cover. Cover lang muna, wala muna tayong net, pero at least ma-cover siya laban sa patak ng ulan. Yan. Siguro sa angge, hindi mo siya mapoprotektahan doon, pero at least sa patak ng ulan. Pero yung setup kung paano, yun pa yung isipin ko kung paano. Kasi pwede mo naman talian yan Tatalian mo sa kabila, 4, tapos itali mo na lang kung saan pwedeng itali para mag-act siya as roof. Transparent naman siya, kaya tatagos pa rin yung araw. Pero yun nga, pwede rin naman yung kung may UV plastic din na mabibili. Pero medyo mahal din kasi yun. So tinitingnan ko pa, pero yun yung unang naiisip ko. Kasi ngayon maulan, ang magiging challenge niyan, kung wala silang ganito, magpapatubo sila, ganyan, sa gilid lang. Parang indirect sunlight. Katulad kung kailan naman ako, nung nagsimula naman ako, indirect sunlight naman talaga ang gamit ko. Kaya palagay ko, hindi naman siya magiging problema. Ilipat ko nga lang to. Yan. Para lang hindi siya natutuluan muna. Yan. Okay. So, ayun. And itong mulberry, bala ko nang patayin to. Actually, papatayin ko na siya. Ito. Yun nandito. Ang gusto kong itanim dyan is lemongrass. Based sa nakikita ko at experience ko, itong lemongrass natin dito is hindi naman talaga siya inaatake ng trips. Hindi niya trip yung lasa ng lemongrass. So yan yung itatanim natin, lemongrass and mga basil. So babalik ulit tayo ng basil. Pero dito hindi ko sure kung okay yung basil. Medyo okay naman yung basil no. Kapag patubo naman tayo dito, hindi lang natin naalagaan ng maayos. Pero gumana naman siya, nag-okay naman siya. So yun yung naiisip kong gawin. Pero ito, papatayin ko to. Pero ito, i-retain natin to. Pero prune lang ako ng prune dito
nagbubunga din siya kasi itong iniisip ko na baka kaya maliit lang yung bunga nito kasi nga sa location niya. Yan, ganyan lang. Pero ilang beses na siya bumubunga talaga maliit lang. Kasi ang dinidilig din naman natin dyan is yung pang lettuce natin. Pero baka hindi kasi optimum yon. Siya, nilalagyan din natin siya ng mulching, mga tuyong dahon, yan. At kung ano-ano pa. Pero yun nga, hindi siya lumalaki ng kung anong naiisip natin eh. Kaya dito tayo tataya, titingnan natin kung mag-o-okay. Tapos yan, may mga tuba. May dalawa kaming tuba dito. Tapos ito, kung maalala nyo dati, halos wala namang nakatanim dyan. Pero yan, kitang-kita nyo is sobrang laguna niya. Yan. So, linisin ko lang siguro. Tapos, yan, magtatanim ako ng mga lemongrass sa paligid. Pero hindi na natin masyadong ilalapit dito. So, ito, i-clear ko to. I-clear natin yan. Tapos, baka banda na lang dun yung mga tanim natin. Tapos, itong taas, lalagyan ko ng lemongrass. Tapos, try natin magsingit ng pechay tsaka mustasa pagitan ng lemongrass. Tapos, basil, yan. Yan yung mga ilalagay natin dyan. So, bubuhayin ulit natin yan. Siguro maglagay-lagay yan, may mga ornamental naman dyan, maglagay-lagay din tayo dyan. So ganun yung mangyayari. Yun, kinukwento ko lang sa inyo. So hopefully maging okay. So lalagyan ko lang naman ng tubig ulit or nutrient solution tong ano natin, tawag dyan, drip irrigation natin na nasa 1.5 liters lang yan. Pero tumatagal yan mga 3 to 4 hours eh. So, matagal din siya. At hopefully, sapat naman yung dilig na ganun kadami within the day. Parang everyday ko siya nilalagyan. Pero nung umalis kami, parang more than, or mga 3 days siyang walang hindi na diligan. Okay naman, hindi naman natuyo. Hindi naman siya halatang natuyo. So yun, lalagyan ko lang ng clip yon para dumikit na ulit siya dun sa taas. Yan. So sa habang lumalaki siya, ibababa natin ng konti yung tali para lumundo siya konti. Yan. Ganun yung naisip kong gawin para lang mapagkasya natin siya. Then makita natin kung ano ba talagang mangyayari sa kanya afterwards. Kasi yun doon, di ba yun, may mga tali pa, hindi ko pa natatanggal yung tali. Pero ganun din gagawin natin dito. Pero humaba talaga siya eh. Mahaba kung mahaba eh. Dito naman, nagsisimula pa lang. Parang ito kalahati, twice nito. Ganun kahaba yung nangyari sa kanya nung nakaraan. So, ayan, lilinisin ko lang din to. Tapos, this week, harvest natin yan. So, kung may mapapakinabangan pa tayo dyan, ibenta na lang natin. Ayan, may mapapakinabangan pa ako dyan eh. No? Maganda pa yung mga tubo. Okay pa yan, fresh yan. Alam ko, isang beses ko lang yan na-sprayan, tapos hindi na tayo nag-spray kasi tinamad na rin tayo eh. Parang, nung simula nag-spray tayong Abamectin, twice lang ako nag-spray sa lettuce ko. And, tulad ng lagi kong sinasabi, nag-spray tayo at least 10 days bago natin sila i-harvest. So, sure na na-circulate na yung pesticide. At saka, within parang kung paano talaga gamitin yung pesticide. So, more than sa standard yung ginawa natin. Eh, nakatulong naman, tulad na banggit ko, bumaba yung number ng trips. Pero yun nga, bumalik yung banda dun eh, bumalik. So, nag-decide na talaga tayong i-stop na lang muna. And, sakto naman, nahanap natin yung icon na-confirm naman nila kasi walang trips dun sa description nung product nila. Na-confirm naman nila na kaya niyang pumatay ng whiteflies at trips. Yun lang, gusto lang naman natin silang kontrolin. So siguro ang isang naging problem ko noon, kasi 'di ba hindi naman talaga to tinatamaan ng trips nung nakaraan. Nagdikit tayo dito ng may lupa na paso. Yun palagay ko ang isang problem, kaya dumikit sila dito sa tanim natin kasi doon nga nag-start. Ayun. So hopefully mag-okay na at magtuloy-tuloy na after ng clean up natin dito. So palagay ko saglit lang naman ako mag-clean up niyan tapos mag-start na tayo magtanim. Meron na rin tayong
prospect kung saan makikinabang yung gustong mag-grow. Magbibigay lang tayo ng proposal sa kanila. Pero syempre, kailangan kikita rin din tayo. Kasi sa palagay ko, kasi alam ko, hindi naman ako kikita dito sa 180 heads per month. Hindi naman tayo kikita dyan ng malaki. Kikita ka pero hindi yan maging sustainable. So, kailangan natin humanap ng other source kung saan makakadagdag sa profit natin. And ma-utilize natin ng maayos yung indoor nursery natin. Yun lang. Thank you very much and hopefully naging maayos naman yung pag-explain ko. Kung hindi nyo man naintindihan, pasensya na. At yun lang. Bye-bye!